Bad, sa latest survey, si BBM ang pinaka-high. Sadly, kapatid niya ang pinakamababa. Pinaka-high at pinakamababa. Tanong mo kay Marcos Jr. Lacson. Traitor din to si Lacson, sabi ni Totodo 13. Pabida, alam naman niya si Marcos Jr. may final lagda sa lahat ng budget ng Pinas. Lacson, nakorap ka na rin ni Marcos Jr. Yan. Juliet Arrowsmith, managot sa lubot. Hindi ko alam kung bastos yun o ano. Tunog bastos eh. Hindi na natin basahin. Sobrang epal ni Lacson. Okay naman ako sa sinasabi niya. Kaya lang hamon natin sa kanya. Hindi po pwedeng pane-expose lang. Lalo na tawak mo yung Blue Ribbon. 'Di ba? Imbitahin mo yung sinasabi mong 5 cabinet official para makapagpaliwanag din sila. Aba, sa amin, Boss Bad, sa distrito namin, walang baha at walang ilog kanal. Lang meron, pero meron pondo ng flood control. Pucha, hindi kayo binabaha, di ba? Baka pag ngayon, pag gumawa ng flood control dyan, lalo kayo magkaroon na kayo ng baha. Pinklawan, makiisa kayo sa panawagan, Marcos Jr. resign para may investigation na credible. Hindi po nila gagawin yun. Mas takot sila sa Duterte. Okay lang sa kanila nakawan, wag lang po maupuan Duterte. Mauubos sila. Malamang magnanakaw din yung Boss Buds, malapit na ring tumalon si Vince Dizon sa New Year, hindi sa bangin, para tumangkad. Wala na pong itatangkad yan. Boss, may ambag ba si Amy sa -3 ni BBM? Yung mga hindi naman po importante tao, hindi ko na po tinatala. Wala naman po kinalaman. Pre, ano masasabi mo kay Auntie Claire? Mukha daw tsake si BP Sara. Ang papayo ko lang kay Auntie Claire, tumingin muna siya sa salamin. At tsaka, tignan niya yung mukha ni Chucky, kung sino mas kamukha ni BP Sara. Ang layo naman. Tsaka nakakaawa na, pre. Alam mo kung bakit nakakaawa? Kasi yun na lang ang kanilang pantira kay BP Sara. Hindi na nila matira sa confidential fund. Bakit? Dahil lahat ng tao, alam na, marunong na lahat ng Pilipino eh. Confidential nga eh. Sabihin pa ng mga Pilipino. Kaya nga tinawag na confidential, tapos pagpapaliwanagin ninyo. Sino ba pinagpaliwanag nila bukod kay BP Sara? Wala. Ang daming may confidential fund. So, barado na sila dun. O ano pa? Magnanakaw si BP Sara. Asan ang ebidensya ng pagnanakaw? Wala. O, ano pa? Ano pa babanat nila? Si BP Sara ay biyahera. Kaya lang naman bumiyahe yan dahil kay Tatay Digong. Pinakulong nyo sa ibang bansa eh. Kung hindi nyo naman pinakulong si Tatay Digong, never naman namin nabalitaan. Minsan lang nung pinagamot niya yung nanay niya. Inday Lustay. Pucha, sa kakapiranggot na budget na binibigay ninyo. Ang budget ng Vice President, mas mataas pa mga budget ng mga congressman. Isang distrito lang yung congressman, no? Pero ang budget niya, mas mataas pa kaysa sa Vice President ng buong Pilipinas. Sasabihin nyo, lustay. Utot nyo. Walang maniniwala dyan. Kaya nakakaawa sila dahil ang pambanat na lang nila. Wala na kami maibanat sa'yo. Ano ka na lang? Kamukha ka na lang ni Chucky. Alam nyo kung bakit nakakaawa? Bugok eh. Yun lang ang pambira nyo kay BP Sara. Kamukha ni Chucky. Pero mas naawa ko sa mga nagbabayad sa mga trolls na yan. Bakit? Bayad sila ng bayad. Panay kabugukan naman. Bayad ka ng bayad para siraan si BP Sara. Pagdating sa survey, putya, negative yung amo mo. Di ba? Sayang ang bayad. Kita nyo kami sa mga Duterte.
Walang bayad ang mga Duterte sa amin, kusa kami. Kasi gusto natin na mabalik yung Duterte leadership. Yang ginawa ni Magno na kasuhan si BP Sara, propaganda lang nila yan. Gusto nila paniwalain ng taong bayan na totoo yung bintang nila. Malas nila ang daming vlogger kampi ni BP Sara, nagdedebang sa kanila. Correct. Wala maipakitang ebidensya. Yung Madriaga nila, putya, hindi nag-click. Tinigilan din ni Dilima eh. Kama Madriaga eh. Mas napapaya sila eh. Biruin mo sabihin na kaklase niya si BP Sara o schoolmate niya. Eh putya, ang layo pala ng edad nila. Boss Badong, tingin mo kaya si Leandro Libiste delaying tactics din? Kasi si Loren Ligarda parang duda ako sa katapatan nun. Alam po ninyo, hindi po natin sinasabi mga Duterte sila. Lahat po ng mga nagsasalita ng katotohanan, pinapaboran natin. Si Marcoleta nga, hindi naman Duterte. Bakit tayo bilib kay Marcoleta? Eh, nagsasabi siya ng totoo eh. Hindi po natin sinasabi na Duterte. Pag bumaliktad si Libiste at binanatan yung mga Duterte, di ba banatan din natin? Wala naman pong problema dun. Mga Duterte nga, binabanatan natin eh. Yung hindi Duterte na mga apelyidong Duterte. Yung mga politician nga under ni Duterte, binabanatan pa natin pag sablay ang mga pinagsasabi, di ba? Oh. Boss, napanood kita kanina, pro Duterte ako. Huwag mo naman sanang ipahiya si Robin on air. Eh yun naman pala eh. Di sabihan nyo siya na huwag magsalita ng ganun. Hindi ko po pinapaya si Robin. Maraming beses ko siyang hinangaan. Kala mo kung makasita ka sa akin. Duterte ako eh. Duterte din ako eh. Gumawa ka ng vlog, purihin mo yun. Sabihin mo na tama na i-abolish yung Senate at Congress. Hindi ako naniniwala na dapat i-abolish yun. Yun nga ang pag-check and balance eh. Kinakailangan lang, gampanan nila yung trabaho nila. Eh kahit sino ba yan, hindi po ako Padilla. Hindi po ako supporter ng Padilla. Pare-pareho tayong supporter ng mga Duterte. I-distinguish nyo. Di ba? Hindi ako supporter ng lahat ng politiko. Duterte ang sinusuportahan ko. Kung yung politiko sumusuporta kay Duterte, okay tayo riyan. Ibig nyo sabihin, porket supporter sila ni Duterte, mali yung ginawa nila. Katulad niyang humba-humba na yan. Oh. Nagbabanatan talaga yung mga Duterte. Ganun talaga. Si Panelo, Duterte po yan. Sino magsabing hindi Duterte yan? Binabanatan si Roque madalas. Wala pong problema ron sa mga Duterte. Huwag nyo pong igaya tayo na ang mga uto-uto tayo lahat. Hindi po ganun ang Duterte. Na isa lang ang dapat sabihin, hindi po ganun. Matuwa po kayo na iba-iba po sinasabi ng mga Duterte vloggers dahil nagsasabi tayo ng katotohanan. Hindi po pwede yung ganun na basta na lang tayo alam mo ng mali, hindi mo pa sasabihin na mali. Paano paniniwalaan si Mr. Lacson sa alam nyo po, yun lang po ang sinabi ko kay Robin. Ngayon kung masama po loob nyo, ano magagawa ko? Eh, sa tingin ko mali yun. Maling panawagan yun. Ngayon kung mamasamain nyo po yun, ako hindi ko minamasama si Robin. Marami po siyang sinabi na pabor tayo. Gusto natin si Robin dahil Duterte siya. Totoo naman yung sinasabi niya. Kaya lang yung kagustuhan niya ba, nasobrahan. Hindi po ako tutol kay Robin Padilla bilang Robin Padilla na maka-Duterte. Hindi po. Yun lang. Yun lang po. Lahat ng majority ng sinasabi niya, okay ako. 2 instance lang yung di ako pabor sa ginawa niya. Yun lang. Ngayon, kung mamasamain nyo na ako, ano magagawa ko? Ganun talaga ang buhay. Komentarista ako na pro Duterte.
Hindi ako komentarista na pro ibang politiko. Kulto ako ni Digong. Hindi kulto ng kung sino man. Boss, napanood kita kanina. Paano paniwalaan si Mr. Lacson sa taong bayan? Yan po, hindi ko po gagawin niya na mamaya't mayain ko yan. Minsan ko lang po sinabi yan. Di ba? Ganun lang po tayo. Pag mga Duterte, hindi po natin gagawing babanatan natin maya't maya. Kung hindi mo nga tinanong, hindi ko naman tinalakay na yan. Nagiging totoo lang po ako. Vince Dahak, Dison din, nakakaawa. Magiging the worst DPWH secretary sa history ng Pilipinas. Correct, kasi sa lahat ng pagtatanggol niya, siya lang po yung nakiusap na taasan yung budget kasi alam naman natin kung bakit pinatataasan yung budget eh. May mga nag-down payment na. May mga nag-down payment na. Lex po. Huwag kayong mag-alala, hindi ko po yan gagawin na mayat mayin. Kung hindi mo nga ako pinuna, nakalimutan ko na yan. Ganun po yun. Lex po tayo guys. No audio. Wala rin. Wala sir marinig. Meron pasaway ka rin. Medyo yung Atay Badong. Sabi ng mga Pink, Ebak, si Lenny Uts, nagtatrabaho kahit holiday. Utot nyo, naglakad-lakad lang ng Pasko, masipag na. Wala naman po yan eh. Pwede naman po kang maging masipag. Totoo po yun. Nakita ko na po yan nung college eh. May masipag na Comelec. Yung Comelec chairman nung college. Habang nag-eleksyon, putya, walis ng walis. Ang daming problema doon sa opisina. Yung kasipagan po, hindi po yan. May mga kasipagan po na sayang lang. Halimbawa, putya, magwawalis ka na magwawalis maghapon. Chairman ka. Ang daming umaangal dun sa opisina mo. Dahil nagpapakitang gilas ka na nagwawalis ka lang. Masipag ka ba nun? Hindi. O masipag ka. Pero hindi yun ang trabaho mo eh. Shoutout OFW Ireland bus driver. Boss Bad, subscribe mo rin ang channel namin. Ano ba ang channel nyo? O yan, nananawagan dito. Sabihin mo channel mo para ako hindi nyo na maasahan na mag-subscribe kasi makakalimutan ko na eh. Baka may mag-subscribe sa inyo. Tungkol saan ba yung channel mo? Music, biyahe, Atay Badong, yan. Tatay Badong, tinulungan na ng Chinese Coast Guard yung Pinoy na naligaw ng 3 days. Sabi ni Tariela, huwag daw maniniwala sa ginagawa ng China, propaganda daw. Hindi totoong pagtulong. Utot mo, Tariela. Ang dali lang naman nun, di-interviewin nyo yung Pilipino. Pilipino ba yung tinulungan? Interviewin nyo. Tinulungan ka ba o hindi? Media, yan naman yung trabaho nyo. Di ba? Hindi nila gagawin yan. Ayaw nila ng katotohanan eh. May pag-asa pa ba na makauwi si Tatay Digong? Opo, malaki po pag-asa niyan. Lalo na pag nabago na po yung liderato. Checkmate na ang mga bangag. Minandro, Tatay Badong, sabi ng mga Pink, nagtatrabaho. Panglito. Yan. Sa totoo lang, madami ding sablay si Robin. Minsan, wala na sa konstitusyon ang gustong mangyari. Badong, respeto ko sa iyo dahil nagagandahan ka rin ni Cielo Magno. Kaya ko kasing ihiwalay yung ano eh. Di ba? Kaya mo namang ihiwalay yung politika mo sa pagnanasa. Putya, kung politika at politika, ibig mo sabihin, dapat ang pagnanasahan natin, yung mga magagaling din sa politika. Sawa na nga ako.
Gusto ko pa ba ang chiching mo mag-uusap pa rin kayo sa politika? Hindi na. Ang gusto kong halimbawa may chiching ako. Hindi na politika ang gusto natin pag-usapan. Di ba? Boss, ang ginawa ni Libiste na checkmate imbis na idahak ni Boy Dahak nalulun tuloy.